So, ito yung update natin kanina alas 4 ng hapon. Yung kanyang lokasyon ay nasa may coastal waters ng Sibuyan Island. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour at bugso na posible ngang umabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So, ito yung mga area na previously naglandfall nga itong si Tropical Depression Aghon. So, una niyang landfall sa may Homonhon Island sa may Giwan, Eastern Samar. Then second landfall sa may Giporlo sa may Eastern Samar. Third ay sa may Basiao Island sa may Catbalogan, Samar. Fourth landfall is sa Duyong Island sa may Catbalogan, Samar. Fifth is sa may Batuan, Masbate. And yung last landfall niya is 10:40 a.m. sa may Masbate City. So, total of 6 na landfall yung nagawa netong si Aghon sa ating bansa. Then ito, yung track, posibleng maging track ni Aghon. So, nakikita natin tong area na naka-enclose. Ito yung area of probability natin. So, ibig sabihin ay posible kung magkaroon ng northward or southward shift sa area, dito pwedeng mapunta yung sentro ng ating bagyo. So, itong yellow-orange area din na ito ito naman yung area na malalakas na hangin. 39 kilometers per hour yung posibleng mga lakas ng hangin sa area na to. So, 2 p.m. tomorrow sa vicinity ng Rodriguez, Rizal. Then, on May 27, 2 p.m., 135 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. And 2 p.m., May 28, 475 kilometers northeast ng Basco, Batanes. So nakikita nga natin, patuloy na nga papalayo pagdating ng mga susunod na araw sa ating bansa, etong si Aghon. Then, dahil nga din kay Aghon, may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1. Ito yung pinakamataas currently na signal natin. So dito sa may eastern portion ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya sa may Bulacan, eastern portion ng Nueva Ecija, then eastern portion ng Pampanga, dito sa may Aurora, sa may Quezon kabilang na nga ang Polillo Islands, pati dito sa Metro Manila meron tayong signal number 1. Sa may silangang bahagi ng Cavite, sa may Laguna, sa may Rizal area, sa may eastern portion ng Batangas, then sa may Marinduque, eastern portion ng Occidental Mindoro, sa may Romblon, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, sa may Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, signal number 1 pa nga rin tayo, sa may northern portion ng Masbate, kabilang na nga ang Burias at Ticao Island. So itong areas na to, ito yung mga under signal number 1, and then sa ilang parts pa ng Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at Cagayan Valley ay posible magtaas tayo ng signal number 1, and yung nakikita natin pinakamataas sa tropical cyclone wind signal ay signal number 2. So ano nga ba inaasahan natin when it comes sa mga malalakas na pag-ulan? So until tomorrow afternoon, dito 100 to 200 millimeters of rain sa may Quezon, kabilang na nga ang Polillo Islands, eastern portion ng Laguna, Rizal, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. And then 50 to 100 millimeters of rain sa may silangang bahagi na Isabela, Aurora, Metro Manila, the rest of Calabarzon sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at ang northern portion ng Western Visayas. Then ano nga ba inaasahan natin tomorrow noon to Monday noon? 100 to 200 millimeters of rain sa may Quezon, kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and then 50 to 100 millimeters of rain sa may Aurora, sa may silangang bahagi ng Isabela, Laguna, Rizal, Albay, at ang northern portion ng Masbate, kabilang na nga ang Burias Islands. So, yung mga area na nabanggit natin, pati na rin yung mga nung mga nakaraan pa inuulan, ay pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Wala pa rin naman tayong gale warning, pero katamtaman hanggang sa malalakas na pag-alon, posible sa seaboards ng Bicol, sa may seaboard ng Quezon, eastern seaboard ng Eastern Visayas, at ang western seaboard ng Samar at northern Samar.
So ito yung inaasahan nating track ni Aghon. So inaasahan nga natin siya mag-move generally west-northwestward to northwestward at posibleng mag-landfall sa Marinduque in the next 12 hours. So during this period, dahil nagtatraverse siya sa ating landmass, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay maging isang low pressure area. Then, pag nakalabas na ito ng landmass natin at patuloy na nga siyang bumabaybay sa dagat, hindi natin tinatanggal yung possibility na ito ay lumakas and then posible nga na mag-landfall ito sa may Batangas or Quezon and traverse Calabarzon area. So, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, hindi natin tinatanggal yung possibility na ito ay posible pang lumakas after niya mag-traverse ng kalupaan at pwedeng mag-reach ng tropical storm category by tomorrow. Then, around tomorrow afternoon or evening, pwede na nga siya mag-recurve towards northeast. And then, habang binabaybay nga ni Aghon, itong Philippine Sea, pwede itong mag-intensify pa at ma-reach nga yung typhoon category and possible lumabas ito na ating Philippine Area of Responsibility no earlier than Tuesday.